Hello guys, heto na naman tayo. Ito po muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. So today, tayo po ay gagawa ng pastillas de leche. Ito po ay request po sa atin. At ito po mga kailangan natin. So konti lang ang ingredients natin dito. At ang gagamitin ko po dito ay itong fresh cow milk. So ang ginagamit po talaga dito ay yung water buffaloes o Carabao's milk. So, ito po ay natutuhan ko dun sa amin sa Bulacan kasi meron kaming mga kamag-anak doon na gumagawa ng pastillas. Kaya nakita ko po kung paano talaga gumawa ng pastillas. At since wala naman po ditong yung Carabao milk, so ito pong cow fresh milk lang po ang gagamitin ko. So, ang kailangan po natin dito ay yung fresh milk. Kailangan yung medyo yung pure ang kailangan natin. Yung hindi siya masyadong matubig. Kasi merong mga fresh milk na may kahalo siyang tubig, malabnaw na siya. So, ito po ay nakikita po dito sa kung gano'n siya kalabnaw o kung gano'n tubig ang halo niya. So, ito po ay gagamit tayo dito ng for about 6 cups of fresh cow milk. Then, granulated sugar, 1 cup. Then, itong skim milk po ito, powdered milk. So, ito lang naman yung pwede kong gamitin dito. Pwede rin kayong gumamit sa atin. Yung marami kasi sa atin ng mga Bear Brand, Birch Tree, at marami pang ibang klase ng powdered milk. So, dito po ay skim milk po ang gagamitin ko. Then, butter. At itong lemon. So, ang kailangan po natin dito sa lemon ay yung skin lang niya. So, lemon zest ang gagamitin po natin dito. At kung gusto nyo po na ipangregalo yung ating pastillas, ay pwede kayong gumamit ng ito o papel de hapon. Pero kung tawagin nila dito, ito ay flower pepper. Kasi ginagawa nila iyan na parang pandekorasyon. Yan o. Flower pepper. Papel de hapon kung tawagin sa atin. Kung wala naman kayo, pwede rin itong cellophane paper. Okay. At kailangan din natin itong brown pepper. Kasi dito natin ipapatong yung pastillas pag irarap natin. So, ganito. Gugupit-gupitin lang natin. Okay. So, ito po lamang ang ating mga kakailanganin. Actually, nakagawa na po tayo ng iba't ibang klaseng pastillas dito. Nakagawa na rin tayo ng pastillas de ube. Then, yung pandan flavor na pastillas. Classic pastillas. At iba't iba pa pong mga sweets na natutuhan ko po doon sa amin sa San Miguel, Bulacan. Okay, so medyo matagal pong gawin ito. Hahaluin natin. So ngayon, ang gagawin lang natin dito, so itong lemon ay kukunin natin yung skin. Then dito po, meron tayo ditong isang malaking lutuan. Kailangan po natin yung kawali na medyo malaki siya. Then dito ay ilalagay po natin itong ating fresh milk. Okay. So, ang dami niyan. Ngayon, medyo matagal ito. Yung iba kasi, ang ginagawa nila, yung condensed milk ang ginagamit. Hindi ko pa po na ranasan na gumamit ng condensed milk sa pastillas. Pero yung sa mga yema, ay condensed milk po ang ginagamit ko. Mas madali po yun na haluin. Ito po matagal. Kaya lang, ang kaibahan nito, talagang masarap yung pastillas. Wala siya yung lasa niya, talagang masarap talaga at nagtatagal. Hindi po siya kaagad nasisira. Okay. Then, ito po ay lulutuin natin hanggang sa matuyo itong lahat na to at makabuo po tayo ng texture ng pastillas. Dito po ay ilalagay natin itong ating granulated sugar. 1 cup. So, 1 cup lang nilagay natin dito kasi iro-roll pa po natin yan sa granulated sugar. Kaya kailangan po natin ng additional na granulated sugar. Okay, haluin natin ito. Okay. Dito po tayo magtatagal. Okay, so guys, nasa low medium heat lang tayo dito kasi hindi pwedeng masyadong malakas yung
apoy natin dahil baka masunog yung ating gatas o yung pastillas na ginagawa natin. Okay. Okay guys, pagkaraan ng halos mag-iisang oras na nating hinahalo ito, yung texture niya nasa condensed milk na, yan o. So ito, pagka nag-cool down ito, magiging condensed milk ang texture nito, yung malapot talaga. So, di ba yung condensed milk, pagka niluto natin, pag mainit siya, lumalabnaw. So ito, pag lumamig ito, condensed milk na yung texture niya. Okay, so, pero hindi pa pwede ito. Hihintayin pa natin na mag-thicken pa ng konti ito. Okay, itutuloy-tuloy lang natin. Konting halo pa. Okay guys, then ito na yung kailangan nating texture ng pastillas. So, ayan. So, before siyang nanikit na yata sa ilalim. Okay. So, nilagyan natin ng butter para nun maiwasan yung kasi para maging hindi siya mangitim. So, ayan, nagkaroon na nga yata. Kasi minsan tinitigilan ko yung paghalo kasi may kinukuha ko. So, inabot po tayo dito ng 1 oras at 20 minutes. So, ilagay natin itong lemon zest. Then, haluin natin. Okay. So, kaya kailangan dito yung mahina lang talaga yung apoy natin para hindi siya masunog. Okay, so ito medyo napabayaan ko ng konti. Pero kung ang kailangan talaga dito, hindi tinitigilan. Okay. So, pwede na ito guys. Itong texture na to. Yan, dapat ganyan siya. Okay. Okay. So, i-turn off natin yung heat. Then, dito ay ilalagay po natin itong ating powdered milk. Yan. So, haluin natin hanggang mag-combine. Okay. Kung gusto nyo ng mas tigas yung pastillas nyo, mag-add pa kayo ng powdered milk. Pero ito, pagka ito lumamig ito, ay titigas na rin siya. Okay. Okay, so narito na yung ating nagawang pastillas. Okay, so ang gagawin natin, so ito lang yung nagawa natin, no? Yung sa 6 cups of milk, fresh milk. So ngayon, meron tayo ditong plate. Nirab lang natin ito ng butter. Ilagay natin dito. Okay. So, hintayin natin itong mag-cool down. Pag malamig na siya at nahawakan na natin, at saka natin ito i-form ng log or cylinder shape para gawin nating pastillas. Okay, maghihintay tayo. So, mainit pa siya eh. So, medyo mainit pa siya pero nahahawakan na natin. Kaya, ang gagawin natin, i-form na natin itong ating pastillas. So, kasi habang mainit pa siya, mas maganda siyang i-form natin sa log. Okay? Kasi pagka tumigas ito, mahihirapan tayo i-form siya ng pastillas. Okay, so hatiin natin. Then ito.
i-form ulit natin. Ito nga lang medyo parang nagtagal na siya eh. So, hatiin pa natin. Okay. So, ang gagawin natin ngayon ito. Okay, i-form natin ito ng pastillas. Gaganyanin lang natin, i-roll natin ganyan hanggang sa manipis siya. So, para mas madali, ang ginawa ko, so, na-form ko muna ng ganito para nun, hindi siya tumigas. Kasi mahihirapan tayo pag tumigas ito. Then, tapos, ikakat na lang natin. Yan. Ganito lang. Okay. So, tatapusin natin lahat ito. Okay. Kailangan po natin ng itong granulated sugar. Okay, so dito, iro-roll natin itong mga pastillas. Okay. So, i-cover natin ng granulated sugar. Okay. So, tapusin lang natin lahat ito. Okay. So, gagawin natin yung iba pang natitira. Itutuloy lang natin yung ganitong process hanggang matapos natin. Okay, tatapusin muna natin lahat ito. Okay guys, so ito na yung last. Okay. So ilagay natin dito. Then ito po ay i-cover natin ng granulated sugar. Okay. Okay, then dito guys, kasi medyo mainit pa siya, ang gawin natin, medyo palamigin pa natin ng konti. Kasi kaya natin ito nilagay habang mainit pa, para madaling kumapit yung sugar. Okay, kasi pag mainit pa siya, malambot siya. Okay, medyo titigas pa ito pag lumamig. Okay guys, ngayon, mag-i-start na tayong i-wrap o balutin itong ating mga pastillas kasi nag-cool down na siya completely at kumapit ng mabuti yung sugar, yung granulated sugar. So, dito ngayon, mayroon tayong itong flower paper o papel de hapon kung tawagin sa atin, iba-ibang kulay. Kasi, ang nabibili kasi, set na siya. So, iba-ibang kulay. So, ayan, yung ginawa ko, pinag-cut-cut ko lang siya ng ganitong size. Okay. Ito, kulay purple. Pag gumagawa ako ng ube pastillas, ginagamit ko. Kasi dati, may umu-order sa atin, pero ngayon kasi, hindi ko na siya magawa kasi nag-iisa akong kakapagod. Meron din tayong color cellophane paper. Pwede po natin gamitin ito, pero ito po ay ginagamit ko pag gumagawa ako ng yema at saka yung makapuno candy balls. Okay, mag-start tayo. So, ito po ay bond paper. So, naikat ko lang ng ganitong size. Gagawin natin, dito sa bond paper, kukuha tayo ng pastillas. Then, iro-roll muna natin dito. Kasi, ang purpose po nitong bond paper, para po hindi masira yung forma nung pastillas para hindi siya matupi. Okay. Tsaka hindi pwedeng idiretso doon sa flower paper kasi manipis. Tapos igaganyan lang natin, papasok lang natin doon sa loob.
Huwag nyong ipasok na mabuti kasi huwag nyong ilubog. Ganyan lang talaga yan. Kasi pagkakainin siya, ginaganyan lang siya dito. Tapos, madali siyang buksan. So, yan po yun. Okay. So, okay, gagawa pa tayo. So, ang gagawin po natin ay tatapusin natin lahat ito. Ganito lang ang gagawin nating process hanggang sa matapos po natin lahat na i-wrap itong ating mga pastillas. So, ito po ay hindi naman natin ipang ninegosyo. Ginawa lang po natin talaga ito para po meron tayong ma-share at project dito sa ating Net Cooking YouTube channel. Okay. Siguro ibibigay ko lang to sa mga friends ko. Yan. Ganyan lang po ang madali lang siya. Madali lang naman gumawa nitong pastillas. Ang mahirap lang dito yung paghahalo at saka yung texture. Kasi pwede po siyang masunog pag napabayaan. Okay. So, tatapusin lang natin na i-wrap lahat ito. Ganyan lang siya, oh. Pwede naman tayong gumamit nito kung nahihirapan kayo. Pero, okay lang kahit wala nito. Yan. Okay. Tuloy-tuloy lang natin. Okay, so natapos na rin. Ito lang ang matagal dito, guys, yung magbalot nitong pastillas. Pero interesting naman siya. Okay, so ito na yung last. So ginamit natin lahat yung kulay para nun colorful. So ito po ay pwede nating ipang regalo sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. So tamang-tama, nalalapit na ang Kapaskuhan. Okay, so narito na po yung mga natapos natin na pastillas. Okay, diba? Ang ganda, oh. Iba-ibang kulay. Christmas color. Okay, so pwede po natin itong ilagay sa isang gift box at ipang regalo sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Okay, so sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin dito po sa ating colorful pastillas de leche. So, yun lang namang balot ang colorful. So, yung loob po ay white. Okay, so sana po nagustuhan nyo ang pagkakagawa natin dito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin tayo sa ating Oisy Sarap channel. Thank you po. Bye!